dito sa Seaside Makapagal. Hello mga Kabs! Welcome back dito sa Kabses Channel. Nandito tayo ngayon sa Seaside Makapagal sa Pasay City, isa sa pinakamalaking seafood market dito sa Maynila. At i-check natin ngayon dahil mga naririnig ko at nababasa ko online ay sobrang controversial dahil overpriced daw, mataas ang mga presyo ng mga seafood dito. Totoo ba? Sulit ba? Kaya ba? Alamin natin ang mga presyuhan ng seafood dito tapos mamili na tayo. Isa sa mga teknik dito ay mamimili ka muna dun sa loob tapos ipapaluto mo sa mga lutuan. Isa pang option, kung hindi ka naman nagtitipid at kaya naman ang budget mo, dun ka na sa restaurant bumili. Kaya lang, walang tawaran portion doon. So, ang pinaka-technique dito, mamimili tayo doon sa loob. Kung kaya natin tawaran, tatawaran natin, tingnan natin kung anong mangyayari. Tapos, ipapaluto natin doon. Kung mapapansin nyo, today is a weekday, so hindi masyadong matao pa. Pero siguro pag weekend, medyo puno to. Yung iba, naka-aquarium. Tulad niyan, may isda na naka-aquarium. Dito, may mga nakalatag. Tapos merong hipon section dito. Parang iba-ibang section dito, mga kabs. Tulad nito, yung mga seamantis nila, nasa bote. Patingin, sir. Nakakalabas naman sila, no, sir? Opo, boss. Akin siya. May bitak sa gitna. Oh, yun, no. Bakit sila nakabote? Para daw safe at hindi mga gak. Pero ito, patay na, sir. Bagong patay yan, boss. 1 year warranty yan. Don't worry. Meron pang 1 year warranty. Pag hindi masarap, pwedeng ibalik kahit luto. Kung hindi masarap, sir, kasalanan yata nung nagluto yun eh. O, boss, baka walang magic sarap yun. Ito ipon sir, sugpo, pusit, lobster, alimasa, saka mantis sir. Ito sir, sugpo, masarap to pang chili garlic, tornador. Magkano po ang kilo nito? Ito regular price talaga namin sir, 1.5 yan sir, bibigay ko lang sa'yo 1.2 per kilo. Ganun talaga presyo, no? Opo, ganun talaga tag presyo namin sir. Yun yung normal niya na presyo Opo, dito. Okay. Ito pang butter size, butter garlic. Gusto namin magtempura, ate. Ito sir, malalaki sir. Ayan ang pang tempura talaga. Opo, Ayan yung tamang ginagamit. Opo. Ito, mas maliit na version. Mas maliit ito sir. Magkano ang kilo nitong maliit na version? Regular price talaga namin ito sir, 650, bigay ko na lang 550 lang per kilo. Meron ako napansin, meron tayo ditong bamboo lobster ba to, ate? Ah, sir, Bamboo bamboo. lobster. Pero hindi na sila yung buhay. Fresh lang siya sir. Kaya Pag may ito yellow yung para buhay, fresh. sir. Ito meron din namang buhay. May diferensya sa presyo pag buhay sa... Opo sir, yung buhay natin sir, bibigay ko ng 2,000 per kilo. Pero pag ganito, Pag fresh lang sir, 1.5 lang bigay sir. paano pag 3 piraso, ate? Try natin, sir. Aabutin ba ng 1.5 isang kilo yun? Mga 1 kilo sir. So, Tingnan natin ang lobster. 3 piraso. ayan ang price niya sir, 1.7 na ang price niya. Tanggalin lang natin, no? Okay, so meron siyang naka-tear weight naman siya. Naka-negative muna siya para kapag sinama yung langgana, langgana po. ayun na yung negative. So nung kinilo siya, aabutin siya ng 1,695 pesos. 3 na yon. Opo sir. Dito naman ate, ibibigay daw sa atin to ng 600 pesos. Ayan, may tawad na 50. Wala kay ate. Kukuha kami ng 2 kilo. Paghiwalayin na natin. Ay, ah, walay. Para magkaibang luto ba? Sige po. Kasi mamaya, pupunta tayo sa paluto. So syempre magkaibang dish. Para balance, 1 kilo, 1 kilo. Ayan. Yan sir, 1 kilo sir. Umabot ng 636 pesos. Hiwalay kasi to, so 1 kilo muna. Kasi ibang luto yan. Opo. Kasi sa pang ganon, Yan sir, nadagdagan kita sir para... wow, may padagdag si ate. Oh. Para same lang yung kanina sir. Thank you, Ayan. ate. So magkano babayaran natin? Sige, patotal muna natin para hindi Sige malito po. si ate. Tapos i-breakdown natin dito. Ito sir, bali, 2 kilong hipon, 1.2. Tapos yung lobster, 1.13. 2.9. 1.7 po. Tunay na Okay. lahat po. Kunin na po namin yan. Check pa tayo ng ibang mabibili dito sa Seaside. Dito naman tayo sa susunod na stall dahil meron tayong nakitang mga iba't ibang kulay Yan, ng mga bossing. isda dito. Tapos ito, sir. Ayan, boss. Magandang Good hapon, boss. afternoon po. Meron tayong mantis shrimps. Alupihan yung dagat kung alupihan, sa, oo, sa tama. Tagalog. Alupihan dagat. Masarap to, boss. Deep fried salt and pepper, the best. Magkano nga kasi ang kilo Ang niyan? bentahan namin yan, boss, 1 to per kilo. Talaga? Apo. Ganun siya. Sorry sa word. Ganun siya kamahal. Ganun siya kamahal. Pero syempre, bibigyan kita ng discount, boss. Bigay ko lang sa'yo ng 700 1 kilo na lang. Boss, Kano ako, nga yung original mo na presyo, kuya? 3.8, 1.2, 2.5. Pero bibigay ko sa'yo 700. 700 per kilo. Yes, Ilang boss. piraso po aabutin ng 1 kilo na ganyan? Check natin, boss, para makita natin, boss. Boss, Tatanong pa-check po muna natin. timbangan natin. 0-0, Okay. walang daya. Pinakita niya pa talaga eh. Oo, syempre, Ngayon, sir. sinecheck natin kung ilang piraso Three. na ganyan, aabutin yung 1 kilo. So Three. far, kalahati na to. 3, 4, 5, 6. 6 pieces, boss. 1 kilo. Kukunin ko na yan, sir. 700 pesos. Tapos paluto namin. Yes, sir. Bossing, ito na po. Thank you sa Salamat po, pagbili sir. po. Bayad na po kami. Thank you. Thank you. Okay, so galing tayo dun sa loob. Nakalabas na tayo. Pupunta na tayo dun sa harapan. Dahil bibili din tayo ng king crab. Dahil sabi nila, yun yung pinaka-expensive sa mga seafood na mabibili mo dito. Check nga natin kung magkano ang presyo nun. Actually, meron kaming napansin nung naglalakad-lakad ako dun sa loob. Nagtanong-tanong na din ako ng king crab. Merong isang nag-offer na meron daw siyang king crab. Kaya tinanong ko agad kung nasan yung aquarium niya. Wala siyang maipakitang aquarium dun
doon sa pwesto niya. Dahil lang sabi niya, by order daw yun at kukuha pa sila tapos tsaka nila ibibigay sa akin. Pinresyohan niya yun ng 8,500 per kilo kaya medyo umatras tayo. Hindi ko sinasabing merong kakaibang galawan dito pero ito ang napansin ko. Paglabas ko ay may nagsabi sa akin na meron lang 2 pwesto na nagtitinda ng Alaskan King Crab at nasa 6 plus lang ang per kilo nito. Malayo dun sa pinresyong 8K sa akin nung tinderang tagaloob. Wala akong katibayan o patunay na may pinagbabawal na teknik sa pagtitinda. Ito ay based lang sa obserbasyon ko na kung bumili ako dun sa loob at naniwala na kukuha sila, malaking diferensya ang 6,000 plus versus sa 8,000 plus na kukuhanin niya. Kung mahigit 3 kilo ang Alaskan King Crab, meron agad instant 6,000 pesos na tubo yung lalabas na tao para ibenta niya sa akin dun sa loob. Ano sa tingin nyo? Budol nga ba to o tamang diskarte lang? Kayo na umusga. Basta ang ending, dito tayo sa labas maghanap ng king crab. Dito naman tayo sa isang seafood stall. Ay, ito. Ayan, Parang nag-i-spit pa sila ng ano ah. buhay na buhay po Buhay talaga pa, yan. no? Opo, masariwa pa yun sa tindero. Sariwa pa sa rendero, sir ah. Anyway, sir, may nakikita ako ditong na... Baby octopus po yan. Oh, yan oh, ang cute oh. Mga Baby baby octopus. Ano kadalasan ng luto nito? Kadalasan po talagang luto dito, deep fried salt and pepper. Magkano pala ang 1 kilo ng ganyan? 780 isang kilo. Kasya na yun sa mga 8 to 7 person. Normal ba na presyo yun, sir, o medyo mataas yun? Medyo mataas siya ngayon, sir, kasi walang baby octopus kasi ngayon. Pero pagka dagsa talaga ang baby octopus, nagpe-presyo lang yan siya ng 550. Kumbaga, hindi nila panahon. Apo, hindi. Pero meron kayo, kaya Apo. mataas ang presyo. Apo. Pero Kapag- normally, pag panahon niya, sir, magkano ba talaga ang baby octopus? 550 to 550. 600. Pero bihira nga lang din ako makakita ng baby Apo. octopus. Tapos, ano pa mga isda mo dito? Lapu-lapu. Ito, sir, pang steam. Masarap din yan. Meron din tayong sibas. Magkano kilo nito ngayon sa inyo? 580 po isang kilo. 580. Pero kaya po siya hanggang 550. Pasensya ka na, sir, medyo sinasabi ko, nagugulat ako sa presyo, mga ganon. Kasi nababasa ko online at sa mga website at sa mga social media na kadalasan sinasabi nila, overpriced dyan, budol dyan, most expensive dyan, mga ganon. Ano bang masasabi natin sa mga ganon? Yung iba po kasi, sir, hindi kasi nila maintindihan na minsan talaga kasi kino-compare nila sa public market yung presyo dito sa dampa. Kung sa totoosin po, ang pwesto po kasi talaga dito, ang mahal talaga ng pwesto dito. Kasi Pasay City to eh, no? Prime area to eh. Kung sa public market naman po, mas mura talaga sa totoo lang. Parang kagaya po yan, pag sa hipon, ang hipon sa public market nagpe-presyo na rin ng 550 to 580. Dito po, 680 to 650 pero malalaki talaga. Itong pwesto na to, boss, parang 2,000 plus isang araw. Kasi nagbabayad pa ng pwesto, mga ganon. isang araw. Okay, salamat sir sa explanation. Kasi ako din, minsan napapareact din ako mga kaps na, ba't ganun? Ba't parang ang mahal nga niya? No? Parang ganun yung expression ko din eh. Parang overpriced ba dito? Budol ba dito? Kasi ganun kadalasan yun sir. Nabudol ka ng tindero. Ano rin naman, sir. Nakikita ko rin. Siyempre, inisip ko lang, di kasi nila alam yung ano. Minsan kasi, limited stock lang din yung item na nabibili nila. Ganyan. Okay. Kanyari, sa lobster, minsan, konti lang talaga, kaya tumataas yung presyo. Anyway sir, balik tayo doon sa Pampano. Siguro, Sir. 1 kilo sir. Isang- Uy, sakto ah. Sakto, 1 kilo. Magkano nga ulit binigay yan sir? 550 lang, boss. 550, Apo. okay. Kukuha na rin ako ng 1 kilo sir. Sige pa, baby octopus. Tapos, isa pa sa mga sinasabi ng mga tao, syempre alam ko naman na most expensive seafood yun siguro sa lugar na to, yung sir. king crab, sir. Ay, sir. Hindi na natin maitatanggi yun. Mahal talaga yun, no, sir? Magkano ang kilo nyo sa king crab? Dito, 6,500 po isang kilo. Natatawaran pa yun, no? Pwede pang bawasan. Ano talaga yun, sir? Fix talaga eh. Kasi dalawa yung nagtitinda dito nga. Dalawa yung Okay. pwesto ng king crab. Halos parehas talaga sila ng Actually, nagtanong-tanong na rin ako. Meron ako natanongan na 8.5 pa. Oo, sir, Yung diba? kilo lang nga pala yung difference. 2,000 yung difference dun sa unang kong tinanongan off-cam kanina. So actually, nagtatanong naman ako mga kaps bago natin i-video, no? Nagka-canvas naman ako. Basan pala yun, sir? Ay, ito po. Okay, tingnan natin. Oh, meron sila dito. Yan yung pinaka-aquarium nila ng king crab. Nakita mo siya? Ayan siya. Big, Kung big. nakikita ng video, ano? Ayan siya. Ayun, oh, nagsuswimming pa doon. Para siya nasa pool. Ang laki. Magkano yung ganito, sir? I mean, magkano aabutin? Ilang Parang kilo? mga nasa 18K, ganyan. Sige Mga nga, nasa 3 kilos kiluin ata natin, po. sir. So, make sure na zero muna Apo. siya. Ite-tear muna siya. Ayun, sir. Para hindi kasama sa kilo Apo. yung lalagyan. Ayan, yan, minimake sure natin yan pag bumibili tayo. Naka-tear weight siya. Okay, so ito na yung totoong weight niya. Alamin natin kung magkano abutin. 2.85. 2.85. Almost 3 kilo siya. Sa halagang 6.5, halos ita times 3 mo yun. 18.5. 18,500 para sa isang ganitong king crab. Apo. Anong luto po ang ginagawa dito? Kadalasan, sir, ano lang po, steam.
steam tapos may separated sauce ng butter garlic or sweet chili. As you can see mga kaps, gumagalaw pa siya. Sir, kukunin namin to. Okay Tapos po. kukunin ko na rin yung pampano tsaka yung baby octopus. Okay, sir. Ayun, maraming salamat sir Opo. sa pagbagi mo ng storya nitong lugar na to Opo. tsaka yung mga presyo. Thank you din po. Thank you. Kunin na namin to. Okay po. Tara mga kabs. Ito na siya. Oh. So magbabayaran muna kami. Pansin nyo mga kabs, kada sasabihin ko pagbabayad ako, hindi ko na pinapakita kasi digital po ang pagbabayad ko. Mahirap kasi masyadong malaki ang presyo. Okay, let's go. Actually may sumundo na natin. So mukhang dito tayo papunta sa Yang Mama. Magkano po ba ang paluto dito? Depende po sa lutong gusto nyo po, sir. Okay. Ito yung mga price namin ng paluto, sir. So nagre-range siya ng pagka isang kilo, usually 300 to 400. Yes, no? sir. Yan, 3 kilo po, sir. Okay. Sir, pag niluto nyo, okay lang ba na ganito pa rin siya? Kumbaga, buo pa rin siya, wala kang dinisassemble. Tapos sir, meron kaming baby octopus, deep fried, Salt salt and and pepper. pepper fried, sir, ang the best po dyan. Ayun. Itong pampano, meron silang sinabi sa akin na soy. Steam soy sauce, sir. Ayun na lang, May sir. onion leeks tapos. Tapos itong lobster, Pwede rin po siyang thermidor, sir. sige, thermidor po. Thermidor. Maganda din na meron silang sinusundang menu, at least matitikman natin siya. Sir, pwede ba kaming pumasok sa kitchen Yes, para sir. makita natin? Okay na Paano? Okay, salamat sir, tara. Halika, sir. Bago tayo dumiretso sa kusina, pakita ko lang, establish lang natin itong loob ng restaurant. So maluwag siya, ano? So far, maaga pa, kaya hindi pa masyadong, hindi pa dinner time. Umupo kami sa number 8 kasi naniniwala kami sa infinity at lucky number. So nasa table number 8 tayo. Tapos umorder na rin tayo ng fried rice na meron sila. So dito kami napunta sa Yang Mama Seafood Restaurant. And by the way, kung bakit tayo kumakain ng mga ganitong klaseng pagkain ngayon, kahit naman sinasabi nila na medyo mahal dito, mahal sa seaside Makapagal, ngayon po natin i-celebrate kahit late na ang birthday ni Camera Woman. Happy birthday! Happy birthday! Ayan. Okay, so pagpasok natin dito sa kusina, ayan, naglalakihang mga wok ang nandito at dito yung mantis na meron na kanina mukhang nabalatan na. Dito naman yung king crab natin na mukhang i-steam nila, tapos ang dami lang ingredients doon. Meron pang ini-ready doon na lobster. So, sa kasalukuyan ay nagpe-prep sila ng mga gagamitin nila na panluto para tuloy-tuloy lang action natin at hindi pa putol-putol. Start na tayo. Laki pala ng para siyang oven. Pero steamer yan mga kaps. Yan o, pinasok ni Sir doon sa loob na bubuhay pati yung crab natin. Pero ilang minuto lang siguro kung mag-steam to ay maluluto na. Tapos dun sa baba ay yung lobster natin. Ito, papasok na siya. At pati na rin yung pampano natin. Isang 23 minutes, isang 12 minutes, ayan yung mga eksaktong oras para maluto yung mga order natin. Kasi ito naman yung para sa tempura natin, ayan, nililinis na, tapos nilalagyan na rin ng slice. Mukhang yan po yung sikreto para mas maging diretso yung tempura. Tama. Ayan. So, bababad dito, Para humaba. para humaba at hindi mag-curl na pag ganun-ganun po. Ayan, Tama. yun yung sikreto. Tapos, sa banda naman dito ay meron ng pinapainit na wok. So, pinupuran yung rice natin ng mga pampalasa. Diba ang technique? Nilalagay na lahat na kailangan na pampalasa dun sa plain rice. Para pag nilagay mo dun, okay na lahat. Tapos, ito yung topping. Mukhang pinakuluan muna para sigurado. Grabe yung init na binubuga dito sa kitchen grill. Yan kalalaki po kasi yung apoy. Pero buti na lang, merong exhaust dito. Kahit pa paano nababawasan yung init. Pero syempre, mainit pa rin. Kasi kusina ito eh. Tuloy-tuloy yung bakbakan dito. Katulad doon. Merong iba't ibang nangyayari doon. Iba yung nangyayari doon. Iba pa yung nangyayari dito. Tapos may ginagawa dito. Ganun talaga sa kitchen. Kaya shoutout sa mga buhay kusinero dyan. Malaking saludo po sa inyo. Napakagaling po ninyo. Ito na yung tempura natin kanina. Nilalagay niya na ng kanyang pang-coating para sa tempura. Ayun, so din-rain na yung pinaka-toppings ng fried rice natin. Tapos linis ulit. Yung nakikita nyo po ay hindi walis pang linis na labas yan. Yan po ay walis ng wok talaga na ginagamit ng mga cook para mabilis malinis ang kanilang wok. Kasi ito hindi naman masyadong sinasabon. Talagang binawalis-walis lang yan para ma-maintain po yung wok cake niya. Unang nilagay yung itlog. Tapos sinunod yung kanin. Yan, nilagyan na yung timpla kanina. By the way, ito ay in-order na natin dito sa kakainan natin. No? Kasi wala tayong kanin para doon sa ulam natin. Nilagay na nga yung mga tangkap. Punta naman tayo doon sa mga uulamin natin. Ganon din naman ang nangyari doon sa alupian natin. So parang katulad sa tempura, nilagyan din na ng coating. Ayan na siya. Tapos pupunta na siya mamaya dito. Okay, so ito na. Alupian, ready na. I-deep fried. Tapos pinulog lang doon. Ayan, sabay-sabay lang yan. Dito naman banda, inire-ready na yung tempura natin. Actually, ayan na siya. So, nakautan na siya, tapos may butter na dito. So, proseso niyan dito, tapos hintayin natin mapunta dito. Ito naman yung baby octopus natin, inulog na doon. Ayan. So, nasa isang wok. Different wok pa yan. Bukod dito sa wok na to, bukod dun sa wok na yon. Tuloy-tuloy lang ang mga aksyonan natin dito. Tapos na yun, mukhang pinainit lang siyang mabilis para magmukha siyang ganyan. Ayun na yung tsura niya.
tinodo na ni Kuya ulit. Nilagay ulit, binalik ng panibagong tubig. Tapos ganoon na naman. Para malinis na malinis. Saka para mag-shake siya. Tapos, pupunta siya doon. Sinagyan ng secret, liquid, na flavored na ingredient. Tapos, sinagyan pa ng itlog. Nagpampalasa mga kabs. Ayan. Tapos, yung pinaka-breading nila. Toast-toast lang yan para makover lahat. Ready na siya sa pila. Yan, mukhang okay na po itong alupian natin. Ganda na rin ang itsura actually. Pero, ang nangyayari dyan, merong may paapoy doon sa kusina. Tinawid sa kabilang wok po yung alupian natin at mukhang ginigisa na siya doon. Ito ulit yung baby octopus natin. Nilagyan na yan na may tubig kanina, nilinis, tinimplahan. Tapos ngayon, piniprito na siya, deep fried mga kabs. Ayan, mabilis lang din siguro yan dahil hindi mo yan pwedeng i-over dahil baka tumiga. Kung mapapansin nyo, ganun lang siya kabili. Kumbaga parang wala pang isang minuto, tapos inahon na ulit. At makikita nyo yung shape niya na para siyang letter C. Ibig sabihin, cook na siya. Hindi siya over, hindi siya O. Balik naman tayo dito. Ito yung hinihintay nating tempura na finally ready na rin lutuin. Nilagyan ng butter doon. Tapos inulog lang. Ayan. Sir, ilang minuto to bago masabing luto na ang tempura? 10 minutes lang. O yun, mabilis lang pala. Ganyang karami pala yung nabili natin. So 1 kilo, no? Maraming piraso din pala ang gagawin niya. Ito naman yung lobster kanina. So tapos na, lumabas na siya doon. Kinuha yung laman. Tapos ito, tinatagtad siya. At mukhang ibabalik dito. Tapos dito naman, ito yung pampano natin. Steamed soy. So ganito yung itsura kinalabasan. Buhusan ng mantika. Ayun, sige po. Binubuhusan daw ng mantika yan. Sabi ng mga chef dito. Ayan. Okay. Ganun pala. May pa-show siya na gano'n, no? Kanilog ng tatalsik yung usok. Ito ang tunay na buhay sa kusina sa likod ng isang restaurant. Kahit saan pa yan, sa restaurant, mga kainan, sa likod doon, andito ang sikreto ng mga magagaling na chef at masusugid na mga chef na talagang kahit mainit, kaya nilang lutuin lahat yan. Kahit sabay-sabay pa yan, kahit gaano kadami yung pinaluto natin, kaya nilang gawin yan ng mabilisan dahil yan ang expertise nila. Kaya malaking shoutout at saludo sa lahat ng mga buhay kusinero, mga kusinero talaga. Nasa barko, nasa restaurant o kahit saan pa man, saludo po sa inyo. Kasi dati ako ganito yung ginagawa ko eh. Nagkaroon tayo ng restaurant, so araw-araw ganyan din. Sasalubungin mo yung init pero kailangan matapos mo yung lahat ng order dahil maraming naghihintay sa labas. Ganun po ang buhay dito. So kailangan magaling ka sa presyo. Kayang-kaya mo yung presyo. Okay, mukhang time's up na para sa king crab natin. Pwede na siyang buksan. Ayan yung king crab, ibang-iba na ang kulay, malayo-malayo ka doon sa kanina. Siyempre ngayon mas nakakatakam na siyang tingnan. Pero ganyan siya kalaki ano. Ayan. Pero mostly po talaga ng laman nito ay nasa klo. So mamaya babanatan natin lahat. So ganyan lang ang luto niya. Steam lang talaga basically at gagawin tayo ng special na sauce. Alaskan king crab, ito yung tinatawag nilang most expensive seafood na meron tayo dito sa lugar na to. At ito ngayon in-order natin at pagsasaluhan natin. Almost ready na to actually. Kailangan lang nito ng masarap na sausawan para pa-partner. Sakto naman pala, ito na yung pero uusapan pa lang natin yung sauce pero ready na pala yung sauce dito. Ito yung mismo ipa-partner dun sa king crab natin. Yung lobster pala natin, ito na. So nilalagyan ng palaman. Thermidor ang tawag dito. So 3 pirasong bamboo lobster ang binili natin kanina. Tapos lalagyan lang ng keso. After nilang lagyan ng kung ano-anong palaman, hindi pa pala dun natatapos yun. Kasi yung cheese na nilagay doon ay kailangang i-melt sa pamamagitan ng pag-o-oven dito. So ayan, ino-oven nila yung lobster. Tapos hihintayin ulit natin yan bago i-serve. Sir, anong gagawin niyo dyan? Ay, bubuhos! Para may... So, ayun nga! Ganda! Bumubula po ang ating wok. Yung nagbabagang mantika ay pinapabula ng ganon. Sir, anong epekto ng ganyan? Para bumulak siya. Para bumula. Yun ba ay parang gagalitin at di-crispy lalo? Oo, yun nga pala talaga yun. So, actually napapanood ko yung mga ganun eh. So, totoo pala talaga siyang ginagawa. Katulad yan, yung butter kanina, yan, pinagbabaran after niya dito. Pumunta doon. So, pinabula lang ni Kuya para daw makapag-create siya ng mga pampakrispy pa lalo. Siyempre, texture dun sa tempura natin. So, yan ang titikman natin mamayang tempura. Alright, thank you Kuya. Ito pala yung kinalabasan. Ayan lahat yung mga pinili natin. Naging luto na sila. Kung kanina fresh sila, meron pa mga sauce. At ito na yung thermidor natin na lobster. Na kadalasan ma'am, di ba sa sugpo or sa mga hipon niyang ginagawa. Aba sa lobster natin ginawa today. Ayan, kain na po tayo. Salamat po. Finally, kakain na rin tayo sa was. Ito yung kinalabasan nung
dami nung pinamili natin na pinaluto din. Ayan. So, mamaya bibigay namin yung magkano yung inabot ng paluto para syempre hanggang mamaya nandito kayo. Kasama natin ang buong gang. Yay! Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Talagang tuwang-tuwa sila habang nakikita nila yung mga yan. Kasi syempre nga naman, di ba? King Crab para kay Camera Woman's birthday. And dahil birthday mo, do the honor. Wow, ako una. Oo, sige. Na, tulungan na kita. Ayun. Good. Tignan mo yung mga audience ko sa... Ayan oh. Oh. Oo nga. Ito. Ayan kasi ang special dyan sa akin. Actually, itong klo, maraming gagawan dyan kasi yan lang talaga binibili dyan eh. Woo! Sarap. Sarap. Kumuha na kayo. Kumuha na kayo ha. Sarap. Kumuha na kayo. Sarap. Uy, ang daming juice. Ano Sobrang sabihin? tamis. Hindi kasi fresh siya. Buhay pa siya nung Buhay pa binili. nga siya. Galing. Meron din palang sauce silang ginawa. Singaporean sauce. Ang sarap. Ay, nagkakayaan sila. Pagtatlo pa ako. Ayaw nilang kumuha. Nahihiya pa nga eh. Kuha na kayo. May belo lang. Handa ko yan ngayong birthday ko. Happy birthday. May kahit May na, birthday ko pa din. Ayun oh. Dali lang palang kunin. Ito, pagkukuntingin mo. Ganun lang pala yun eh. Ganun lang pala naman. Bakit kayo nanonood? Kuha kayo. Ayaw kumuha. Hindi, na-amaze ako sa itsura ng King-Crab. Wow, na-amaze. Meron yan. Meron sa loob. Uy, gusto ko yun. Ayun oh. Yan, Ito yung mga Korean mukbang na napapanood. Ito ginaganyan nila eh, oh. Diba? Ayan siya oh. So kukunin natin to ng buo. Solid. Ay. Singaporean sauce. sarap nung sauce. Uy. Grabe yung mga reaksyon nila, no? Ang tawag doon sa mga ano, yung nasa paligid. Mga meron. Ang gusto ko tempura. Oh, ito yung gunting oh. Para hindi kayo mahirapan. Uy! Guntingin mo to. Ito mo maglagay ng tempura doon. Thank you po. Kasi yung sauce yung last. Wala mo talaga. Ito, baby octopus tol, salt and pepper. Ito yung binili natin kanina. Ang cute nila kanina eh. Pero ngayon, hindi ko na sila mamukhaan eh. Kasi binalot na sila ng ganito. Hindi ko alam kung anong sauce dapat dito, pero wala na lang munang sauce. Oh, tama. Kasi hindi siya matigas. So, sakto yung luto. Ayan na. Ingat lang sa mga tusok. Sila na, si Ze. Tito Ze, ang aming cook. At soon, makikita niyo na rin ang mga gawa niya. Yes. Habang naghihiwa sila, gusto kong matikman itong soy pampano. Ngayon na ako makakatikim nito. Tapos nakita nyo kanina, pinausukan ba to? Binuhusan naman siya, tapos boom! It became Coco Crunch. Kasi bigla siyang nag-ganon eh, nag-poof siya. P-O-O-F. Oriental Ito, style. tawag. Szechuan. Spicy daw yan. Hop nga. Balik tayo doon sa topic ng video na to, no? Ang tawag kasi nila dito, overpriced, most expensive, luxury, seafood market, anything na tungkol sa mahal ang mga tinda dito. So, iba ang price niya. And, sulit ba? Sulit ba? Ako, tututusin, ikaganawin niyo ako. Nasusulitin ako kasi, maman siyang mahal, pero naka-aircon ka. Actually, Naka-aircon Aircon ka. ka. Komportable ka, may nagsuserve sa'yo, may maglilipid para sa'yo. sa totoong ano siya, restaurant yung pagkakaluto. Kasi, kita nyo naman ba, sa likod, tapos naka-walk silang lahat. Pero kung tutusin, kung wala naman yung king crab, mura naman talaga. Magkano bill natin? Justified naman. Nasa Lahat? 4,500. Ay, Kung walang king crab. Pero kung may king crab, 20 to 8,000. So imagine, wala yung king crab, pero meron kang lobster, meron kang hipon, meron kang tempura, meron kang baby octopus. Pwede na. Kayo, baka may opinion kayo. Pwede na. At saka kung may okasyon naman, okay lang. Huwag hindi naman araw-araw na dito. Siguro once a year ka lang naman mag-birthday, wala naman dalawa birthday sa atin na. Mabubuksan mo ba yan, Tol? Uy, oo nga pala. Alam mo ang buksan? Okay. Yan. Alauna, alas 2. Uy! Ay! Sorry. Tingnan mo, parang ano, parang soya. Oo. Kapal.
Ano? Galing. Masarap pala talaga siya sa steam. Oh, ay! Kasi Ano mo to? ayan yung taba. Ayan yung hinahanap ni Billy Passion. Oo nga. Siyempre, pagka tatlo lobster mo, ano yung usually kukunin mo? Yung gitna. Kasi bakit siya nilagay sa gitna? Siyempre nakakaiba eh. Siya yung special. Ay, Yan, wow, oh. may pakapalang may mga toppings pang cheese. Thermidor siya. Oh, Thermidor. Thermidor. Ayan o. Ayan. Kasi kanina, kinuha yung laman, hiniwa-hiwa, tapos binalik na may kasama ng cheese, tapos in-oven ulit. Ang haba ng proseso nito. No, sarap. Masarap. Mm. Sinabi ni Captain, masarap. Sarap. Talaga masarap. Ang sarap ng pagkakagisa, ang sarap din ng cheese, ang sarap ng karne, ang meaty niya. Ang daming sumasabog kami, Bek. Sobrang cheesy pa. Yung oil, bug-burst. Galing. At saka yung lutong ng mga ano, yung carrots, yung peas, mga ganun. Pag tinikman mo, hindi ka na makikihati, tao. Dapat tinikman mo muna bago ka nakihati. Ano nakakatuwa dito? May lazy Susan sa gitna. Kaya nga, paikot-ikot lang. Yung cameraman natin, okay na daw. Kasi siya naman. Oh, eto siya, oh. Eh, yung camera namin. Ayun siya. Okay na, gumaganon na. Kailangan niya nang kumain. So naglagay kami ng lazy Susan talaga, ay ng camera sa lazy Susan para nagaganyan mo lang siya. Oh. Hello! Isang ikot na lang, magpapaalam na tayo. Ayun po, si Chow Food, yung cameraman natin. Chow Food Crawl, Billy Passion, Jumbo. Ayan o. Si Tito Si. At syempre ako pa rin po ang inyong host, Capses Channel lang po ito, hindi po ito Team Kalas TV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ni Camera Woman dito dahil birthday niya. Dito ko na tinawid, hindi na po sa Team Kalas. Thank you sa mga fans ng Capshes Channel na pa 43,000 subscribers. Ah, ganun ba? Na, ay, talaga Nakumonitor naman. talaga to, hindi ko alam eh. Hindi, iba eh. Ibang klase kasi ng ano eh. Cubs Nation eh. 30 plus? Oo, 43 bilis nga na, no? pa 43 na. Thank Nakakatuwa. you. Nakakatuwa naman. Nag-enjoy sila sa seafood adventure ni Capshes. Ang looking suka, may anghang. Kaya ako naubo. Seaside Makapagal, kung ano man ang interpretasyon nyo, mahal ba siya, budget ba siya, nasa sa inyo po, para sa amin, sulit naman. Pero huwag nyo naman gagawin na every week, every day, Oh, masakit eh. every okasyon. Every okasyon. Ito po ay hard-earned money na ini-enjoy natin kasi birthday niya. Ayun lang. Thank you. Hindi na po namin ulitin ulit. Joke lang, pag may okasyon kaya naman. Paminsan-minsan kasi kailangan din natin ng mga ganito. Tingnan mo, nasi-share natin Oo, sa mas kanila. masaya, Mas oo. masaya. Thank you! Okay, bye-bye! Bye-bye! Bye-bye na tayo doon sa main camera. Bye-bye. Kain na kain. Okay, as promised mga Kabs, dito sa dulo ng video, i-reveal natin magkano pa ito kasi ako mismo, hindi ko alam yung total pa. As in, ngayon, sabay-sabay natin malalaman. Ma'am, magkano po ang inabot lahat po ng paluto natin? Bali sir, yung cooking charge nyo po is 4,200. Mhm. Tapos yung rice nyo 840. Oo. Tapos yung drinks 880. So the total po is 5,920. 5,920. Ito po, pakita lang natin. At para ma-picturean ko rin. Ito, cooking charge. Tapos yung, syempre, hindi naman kami pumunta dito na may kanin. So, nag-order pa kami ng fried rice. Hindi rin kami pumunta dito na merong drinks. So, nag-order kami ng drinks. So, ito ang total charge ng restaurant paluto natin. 5,920. Bayaran na po namin to. Maraming salamat po, Mama, Thank you po. na pinayagan niyo kami Thank you po, pumasok. sir. Thank you po. 5,920 paluto. Lahat niyang nakikita niyo dyan. Restaurant price, ganun talaga siya. So, yun yung total. Nasa sa inyo na yun kung namamahalan ba kayo o namumurahan o sakto lang o tama lang. Nasa sa inyo yun kasi depende naman yan dun sa tao kung paano niya i-appreciate o enjoy yung pagkain. Pero para sa akin, masarap naman siya. Pero hindi siya yung kaya ko siyang gawin palagi. Kasi para sa akin, pricey siya. Pero sulit siya. Hindi ko alam paano pagtutugmayin yung dalawang yon. Nasa sa inyo na lang yun. Basta yun yung komento ko dito. Mahal siya pero sulit siya. Masarap naman yung pagkain. Yun. Pero meron pa namang mas mura na ganun din yung sarap. Yan lang ang comment ko. Alright, gusto ko lang gawing malinaw mga Kabs. Kanina ino-offer naman din talaga yung bago lutuin. Ni-request lang talaga natin na huwag nilang putulin. Pero dahil tapos naman na tayo, pwede nilang putulin. Kaya ako na-request na hindi putulin kanina kuya para mapicturean ko ng buo. Kaya, pero ngayon pwede na nilang iwayawain para ma-enjoy na ng grupo. Ayan. So, huwag na kayo magtaka, ano? Kung sa tingin nyo kanina, panonood nyo, pakahirap pa sila, hindi na lang nila, ano. Ayan. Pinahiwa na po namin. Totoong buhay na yung kasunod. Let's go. Bawal maglaba ng carpet sa gabi. By Mami. Bakit naman ate? Bakit bawal maglaba ng
Carpet sa gabi, ay may nakasulat pa. Kasi po, Wala marami lang. kaming tao pag gabi, sir. Syempre baka ka-istorbo siguro ko. Gawin nyo na lang sa umaga, ay sa araw.